Sa isang privilege speech, ibinulgar ni House Majority Leader Rolando Andaya ang ilang insertion sa 2018 budget na nakalusot daw dahil sa pagmamadali ng nakaraang liderato ng Kamara na ipasa ang budget. Ito ang sinisi niya sa pinupunang insertion sa Senador Panfilo Lacson sa 2019 budget na ipinasa ng Kamara sa Senado. Mabuti na lang ho kung napunta ron sa mga lugar na nangangailangan. Sa Bulacan, sa Pampanga, sa Pangasinan, sa Metro Manila. Pero pagtingnan natin, hindi pala rin napunta. Napunta lang itong mga flood control na to sa mga distrito na hindi naman humihingi ng flood control. I'll be very specific. I'll go down to the details. Huwag na tayo paligoy-ligoy pa. Sasabihin ko na anong distrito. Katabi ko naman yung dalawa eh. Sa 2nd District ng Sorsogon at sa distrito ng Catanduanes. Dagdag ni Andaya, sa ikalawang distrito ng Sorsogon, hindi bababa sa 30 infrastructure projects ngayong 2018 ang hawak daw ng nag-iisang kontraktor na sole proprietorship. Yan yung lahat ng mga projects sa Sorsogon. Yang mga bilog na yan, lahat yan isang kontraktor lang. 30 project, isang kontraktor lang. Yan ang nangyayari pag minamadali mo ang budget. Hindi mo nakikita na hindi pa pala pinapasa yung budget, kinarni na. And to think tayo yung inaakusahan ng pork barrel. Ipinagtanggol din ni Andaya ang kasalukuyang liderato ng Kamara sa akusasyong pinakamalaki ang nakuhang alokasyon sa 2019 budget ng distrito ng mga kaalyado ni Speaker Gloria Macapagal Arroyo. Matatanda ang sinabi ni Lacson na naglaan ang liderato ng Kamara ng tig 60 million pesos para sa mga proyekto ng mga kongresista. Meron din daw nakakuha na isang congresswoman ng 2.4 billion pesos at isang congressman na may 1.9 billion pesos. Hindi pinangalanan ni Lacson ang mga ito pero ayon kay Andaya, siya at si Speaker Arroyo ang tinutukoy ng senador. Pero sabi ni Andaya, Madam Speaker, nothing can be further from the truth. Let us all remember that when the NEP or the budget was submitted to us, it was done under the previous leadership of the House. magugunit ang may 4 na buwan na ang lumipas ng mapalitan ng liderato ng Kamara. Hindi rin daw totoo ang sinasabi ni Budget Secretary Benjamin Diokno na makasasama sa ekonomiya ang isang reenacted budget. Bukas sa harap si Diokno sa mga kongresista para sa question hour sa plenaryo ng Kamara. Nanindigan ng kalihim na wala raw insertion sa panukalang 2019 budget. Pero nang tanungin kung ibig bang sabihin nito ay hindi pork barrel ang ipinasok na proyekto ng mga kongresista. Hindi ko sinabing hindi pork, but that's their prerogative, no? Pwede magpalit ang Kongreso, ang House,